Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Bago po natin panoorin po yung sinabi ni Tito Soto regarding kay Bongo, isa mo na dyang like and subscribe sa akin channel mga kababayan ko, mga kawangis ko dyan. Please lang. Alam mo kasi yung nagdaang mga araw, 'di ba? Kung matatandaan nyo, mga kababayan ko, 'di ba mayroong dalawang, sabi ni Tito Soto, mayroong dalawang taga-minority na nakipag-usap sa kanya na gusto ng lumipat sa majority, yung sa pamumuno ni Tito Soto, 'di ba? Kaso lang ang nangyari kasi, naging ang daming naging bulong-bulungan, ang daming naging bulong-bulungan na si Bongo yata ang lilipat sa majority. Ang tanong, yun po ay totoo ba yun? Kasi nga, hindi naman pinangalanan ni Tito Soto kung sinong lilipat, pero talaga ang inaakala ng mga tao ay si Bongo ang lilipat po sa majority. Parang aalis na siya sa minority. Ito, panoorin po natin yung mga litanya ni Tito Soto. In the sense na hindi kailangan maging majority minority. You know, yes, in a way na pwede kaming magsama-sama as ika nga, for the same advocacies. Ganon. No, we can come up with a manifesto saying that we are for this, we are against this. Pwedeng magsama-sama ang majority, minority dyan. Pwedeng mawala yung dividing line. At kasi nag-uusap din naman kami. Meron din kami mga kausap sa kanila na mapapagbigyan yung committee or may gustong committee or mayroong ayaw ng committee sa amin, ng members namin, gustong palitan yung committee niya, baka tapos na yung trabaho niya nung gusto niya. Maraming maraming possibilities eh. So, in answer to your question, it's not far-fetched na pwedeng magsama-sama ang ilan sa mga members ng minority sa majority. At majority, hindi majority tawag, kundi siguro a group, Senate group of same advocacies, parang ganun. Pero sir, can you confirm talagang merong ibang nasa minority na sinasabi gusto raw po lumipat sa majority? May nakikipag-usap. Ganun na lang siguro. Hindi ko masasagot ng yes yan kasi for all you know, nakikipag-usap lang. O, 'di ba? Mga kababayan ko, mayroong nakikipag-usap pero ayaw niyang pangalanan kasi masyadong sensitibo yan eh. Kasi unang-una, kung papangalanan niya, matutuwa ba yung mga sumusuporta kung sino ba yung politiko na yun nalilipat sa majority? Kaso ngayon ang pinag-uusapan talaga sa social media, ang nagiging bulong-bulungan ay ang lilipat ay si Senator Bongo. Ano kaya ang magiging epekto sa political career ni Bongo kung lilipat man siya sa majority? Maganda ba yun sa pandinig ng mga supporters ng mga Duterte? Kasi simulat sa polling, doon pa siya doon sa Davao, andun pa siya sa sumapa pa dito sa pagka-presidency ni Digong, siyang kasama-sama ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon biglang lilipat siya sa majority kung yun talaga siya. 'Di ba? Nakakatuwa ba yan sa kanyang career ni Bongo if ever na lilipat siya sa majority block? Kasi ang sabi diba dito ni majority pala. Kung ang sabi ni Tito Soto, dalawa daw ang nakipag-usap
kay Senator Soto na lilipat sa kanilang sa majority. Siyempre hindi rin maiwasan ng mga ugong-ugong na talagang pinag-uusapan nila ay si Bongo. Kasi yung nagdaang mga paliwanag din ni interview ni Amy Marcos, parang sinabi niya rin na parang plano rin niyang lumipat sa majority. Kay Amy Marcos, okay lang siyang lumipat Kasi alam naman natin yung kanyang pagkatao. Siyempre namamangka yan sa dalawang ilog, di ba? Yan ang sinasabi karamihan lagi na namamangka sa dalawang ilog si Amy Marcos. Pero ang hindi lang pumatanggap, if ever na lumipat sa ibang bakuran o lumipat sa majority si Bongo, yun po ang hindi katanggap-tanggap sa mga supporters ni Digong. Kasi simulat sa poll, ang tumulong talaga kay Bongo ay si Pangulong Duterte at mga supporters. Pero may tayo dyan. Pero mayroon tayo dyang segue dyan kay Bongo. Kung ano na pag-usapan ng mga minority black. Ang tanong, bakit kaya, if ever kung lilipat siya, bakit kaya siya lilipat sa majority? Ano ba ang gusto niyang mangyari? Ano ba ang mga plano niya? Bakit gusto niyang lumipat? Yung mga plano ba niya, mapapakinabangan din ba ng taong bayan? Or lilipat na siya dahil ayaw niya na sa minority black? Ganun ba yon? Pero kung lilipat man siya doon sa majority na marami kung maipagpatuloy niya ang kanyang mga ginagawa sa gobyerno, unang-una yung sa healthcare, di ba? Kasi siyang may hawak talaga dati sa healthcare, di ba? Yung sa ano ba yon? Yung tinayo niyang parang hospital, di ba? Ngayon hindi na niya nagagampanan kasi nga wala na siya doon Minority na siya, naghahawak na yata dyan. Hindi ko alam, baka si Risa Hontiveros na yata dyan naghahawak sa health O baka yun talaga ang pinag-iisipan niya na gusto niyang lumipat para mabigyan niya atensyon. Yun dati niya naitanayo na hospital na para sa mga mahihirap. Pero hindi pa rin maganda po yung hindi pa rin maganda yung yung ginagawa niya kung lilipat siya. Dapat kasi sa hirap at ginhawa, yan siyempre sasabihin ng mga yung mga taong nakapaligid na bakit ka lilipat? Hindi mo naman yang kahilira yung mga majority, kahilira mo is mga minority. Unang-una andoon sa Risa Hontiveros, si Bam Aquino at sa Kiko Pangilinan, kung sino pa doon mga Poncio Pilato, tapos bigla kang lilipat. Siyempre pagtatawanan yan si Bongo. Kahit sabihin mo ang kanyang ad-ikain ay maganda para sa bansa, pero pagtatawanan siya, pati pangalawa, baka yan na ay yung katapusan ng career ni Bongo if ever na lumipat siya sa majority. Kaya ito hindi pinangalanan ni Tito Soto kung sino lilipat kasi alam niyang magiging malaking issue to kung if ever lumipat si Bongo. So yan muna mga kababayan ko yung update ko sa araw nito. Sa mga hindi pa dyan subscribe, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW, masalam in babay muna sa ngayon.